Hello guys, sa video na ito ay gagawa ako ng tuna salad. Natutunan ko itong recipe na ito sa aking biyenan at favorite din ito ng asawa ko. Masarap to kaya gayahin nyo rin para sa inyong mga asawa. So ayan, hinugasan ko ang radish. Sabi ng asawa ko hindi na kailangan balatan niya kaya hindi ko na binalatan. So ayan, hiwa-hiwa na matinipis. Tapos pinakuluan ko yung tubig para sa millet. Yung hipag ko tsaka biyanan ko ang ginagamit nila ay kuskus. Pero as I research, pwede naman, may mga substitute naman pwedeng gamitin. So ayan, gagayatin ko yung pickled cucumber. Gayat, matrabaho, daming gayatin. O yan, tapos na pala itong naluto kong millet. Yan ang pang base sa salad. So yan, mainit-init pa kaya let it cool baga. Pabayaan muna natin siyang lumamig. So yan, ginamit ko ay tuna. I-drain muna natin ang tubig niyan. Tunchik dito sa Poland. Sige, halo-halo inday. Simut-simuti. Sugas at malansa ang kamay. O yan, sunod naman ang cucumber. Sunod naman natin itong radish. Napapanood din ito ng aking mga biyanan dahil mahilig din sila manood sa aking mga videos kahit hindi nila naiintindihan ang mga pinagsasabi ko dito. Pati ang mga hipag ko, nakikimarites din sila. Yan, corn, mais, kukuridze dito sa Poland. Kukuridze. Nakakailang hugas yata ako dito sa video na ito. O yan, natural yogurt. Nahaluan na nila ng yogurt ang mga salad nila dito. Kaya ako nakikigaya na rin para mas masustansya, healthy ba. Sunod naman ito mayonnaise. Mga 3 tablespoon. Yan. Or more. Sunod naman ay salt. Wisik-wisik. Yan. Mga 2 pinch lang. Dagdagan na lang kung kulang ang lasa. O yan. Dinagdagan ko pa ng radish. Sunod naman. Ano susunod ko? Ayan. Ang cheese. Ser. Kumbaga dito sa Poland. O, gagayatin ko yan ng mga maliliit na cubes. Nagsuot ako ng gloves dahil baka makontaminate ang natitirang cheese. Baka madaling masira baga. Yan, nahirapan ako dyan kasi matigas-tigas gayatin yung cheese na yan. Ginawa ko yan ng gabi para sa breakfast kinabukasan. Yan, mga cubes. Oh, ang asawa ko lumitaw. Kita nyo ba yun? Oh, kakaway-kaway pa. Hello. Sabi ko sa kanya, huwag siyang pumunta dito sa kusina dahil ako naggagawa dito. Yan, halo-halo inday. Mix. Ano pang kulang? Ang spring onion. Pampalasa pa. Dagdag lasa. Sige. Gayat. Ano pa sunod? Ito naman basil. Pinaglalagyan nila mga ganyan-ganyan dito sa Poland. Mga salad nila.
Ay, hindi pala basil, dill pala yan. Dill, not basil. Ayan, ganyan-ganyan. Sige, gayat-gayat. Matrabaho mga salad nila dito eh. Ang daming mga kung ano-ano. Sige, wisik-wisik. Yan, tatabi ko na yan sa rep. Natitirang cheese. Wow! Tada! Ready na ang aking tuna salad. Papalamigin ko na yan sa fridge. O, ito naman, gagawa naman tayo ng bread para bukas. Gusto namin lagi na freshly baked ang aming mga tinapay. Kaya ang ginagawa ko ay half size lang ng loaf. Ayan, 1 cup of water. Tingin pa para sakto. Then add oil. Olay 1 tablespoon. Then salt. Hindi ako naglalagay ng asukal, kaya maglagay na lang kayo kung gusto nyo. Mahirap na, baka magka-diabetes rin. Kaya nagko-control kami sa paggamit ng asukal, or hindi na talaga, hindi kami nagagamit ng asukal. Ang ginagamit namin ay stevia. O yan, gluten-free flour. Gluten-free for what? Search nyo na lang. Yan, tatlong 3 cups of flour. Nakasulat naman dyan. Baka di ko ba sinasabi. Ayan, yeast. Pampalsa ng tinapay. Tada! Yan lang. Kasimple-simple. Yan. Lagyan na natin sa tawag dyan. Sa horno. Sa oven. Bread maker. Yan ang aming bread maker. Murphy Richards. At least ay sa wakas nagkaroon na ako ng sample video para sa inyo, para mapakita ko ang aming bread maker. Yan, ang daming settings niyan pagpipilian. So ang pipiliin ko ay gluten-free setting. Yan, 3 hours and 50 minutes ang running time. O yan, French bread ang pinili ko, number 5. So, check. Then, yan, pili naman tayo. Pipiliin ko ang half loaf. Kasi maliit-liit lang yan. Then, kung gaano ka-crust ang gusto mo. So, gusto ko fully crust. So, yan, isiset ko ang delay timer. Dahil gabi na yan ang ginawa ko. So, kinabukasan, mga lagpas ng alas 8 ay matatapos na yan ang pag-bake. So, yan, sinet ko ng mga 10 hours and 20 minutes. Mag-i-start siya ng mga 3 hours. O, yan, may natira pang buto ng, ano nga ba yan? Buto ng kalabasa, pumpkin seeds. Yan ang mga pinaglalagay ko kasi mahilig sila maglalagay ng mga ganyan. Seeds, buto-buto. Ang palasa sa tinapay. Ayan ang sunflower seeds. Sunod naman natin ang pumpkin seeds. Okay na yan. Huwag masyado madami dahil maliit lang naman yung loaf na setting ko. Yan, chia seeds. Pampaganda rin healthy rin yan, chia. I-search nyo mga benefits niya. Maraming benefits yung mga yan sa ating katawan. So, yan. Nakaset na yan. Magre-ready na siyang
mag-bake kinabukasan. O, check ko pa na yan mabuti kung okay, kasi baka may nalimutan ako. Hindi naman yan agad-agad nasisira dahil wala naman yung gatas. So, ayan, kinabukasan na, time for breakfast. O, nakalimas, tapos na yan mag-bake. So, 15 minutes na nakakalipas. So, ayan, pinatay ko na. At hahanguin ko na sa horno, sa bread maker, yan. Tada! Tapos na siya mag-bake. Mainit-init pa, kaya papalamigin ko pa ng bahagya dahil pangit hiwain kapag malamig-lamig. Ay, malamig-lamig. Mainit-init ba? Yan. Yan, kadalasan sa bread maker, naiiwan pa yung paddle sa tinapay. O yan, papalamigin ko muna yan bago ko hiwain. Let it cool. So yan, nakapahinga na siya, lumamig-lamig na, kaya pwede ko na kunin ang paddle. Tapos, maganda na ako ng breakfast sa asawa ko. Breakfast namin. Lagi kong pinagsisilbihan ng asawa ko sa pagkain kasi wala naman akong trabaho, mga inday. Nawala na ako ng trabaho simula nung kinasal kami. Dahil, hindi pwede magtrabaho dito kapag wala ka pa resident card. So, ayan, tambay sa bahay. Magsilbi sa mister. O, yan ang aking tuna salad. Ipapalaman ko na yan dyan sa tinapay. Maglalagay pa ako ng butter, pampadagdag ng calories, tinapay. Ang dami nilang kaikikan dito, kaya ako'y nakikigaya na rin. Samantalang nung nasa Pinas pa ako, ay butter lang sapat na. Shout out nga pala sa pamilya ko dyan sa Pinas, sa mga magulang ko, sa aking mga kamag-anak, sa mga nakakakilala sa akin, at sa mga nanonood nitong video ko ngayon. Support naman sa aking video, sa aking channel. Please naman, pakisupport niyo naman ako. Nagmakaawa ba? At chest, mamo tato. Dzień dobry. So, sunod naman, ilalagay ko ang tuna salad na ginawa ko. Ayos-ayos muna ng buhok. Baka malaglagan ng buhok ba. Ganyan lagi ang ginagawa ko kada breakfast. Gusto ko, pinag-prepare ko yung asawa ko ng breakfast. Hanggat nandyan ako sa bahay. Kasi nagtatrabaho na siya. So, minsan wala pa siyang time mag-asikaso para sa sarili niya. So, ako naman, habang wala akong trabaho, ako ang nag-asikaso sa kanya. So, ayan, umupo na ang aking asawa sa kanyang desk, sa aming table din na pinagkakainan. Ang dami na namin monitor doon. 4 ang aming monitors, kaya nagbabalak siyang bumili ng bagong desk. Masarap tong tuna salad na ito, kaya gayahin nyo mga inday para sa mga asawa nyo. Ito pang gatas para sa asawa ko. Ako hindi ako naglalagay ng gatas sa kape.
dahil mas gusto ko yung black coffee. Tapos, itong ginagamit ko, stevia. Di lang pala ako kami. Yan, stevia ang ginagamit namin dahil hindi kami nagagamit ng asukal, pampa-control ka diabetes. Yan. Halo. Hindi ko na nilagay sa asawa ko ng pampatamis dahil may gatas naman siya. Okay na yan. Pangat naman kung masyadong katamisan kasi konting lagay lang mo lang na stevia na yan ay okay na, matamis na. So ayan, ready na. Sinisilip-silip ko yung asawa ko kung may space pa doon, kung pwede ko na siya lagyan ng kanyang breakfast. So ayan, tada! Ready na nga breakfast namin. Yan, pagsisilbihan ko ng asawa ko. Nick. Smudge nego. Nick ko.